sobrang excited kasi parang iba yung pakiramdam na makahawak ka ng mabigat na bakal na alam mo kung gaano kalakas yun. And kasi firing yun yung na-experience ko. Very na-overwhelmed ako kasi talagang ang lakas ng recoil ng barrel na hindi ko na-expect na gumagano'n pala siya. Pero parang Very Japanese si director. Very Japanese sa kanyang attire. Japanese, di ba? Attire niya. Yes, again, nabigay ko lang po sila niyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandito ngayon. And of course, sa mga supporters, sa mga kaibigan namin sa press, thank you so much po for coming. And ako din, nung ako yung first experience ko nung humawak po ako ng baril, hindi po ako makahinga. Kasi may ginawa ko before na action film. Tapos first ko po yun na gumawa ng mga eksena sobrang action talaga, halos walang double. So pinag-aaral talaga nila ako kung paano yung tamang paghawak, para ma-experience ko talaga at maramdaman. Kasi yung ibang mo kapag pinanood sa screen, mahalata mo na hindi totoo yung hawak na baril. So kailangan maranasan mo humawak talaga ng totoo para alam mo kung paano i-acting nang hindi magmukhang fake. Tapos yung first, hindi naman sa pagmamayag pa. Pero nung unang beses ko pag-try, kasi yung unang gunshot, as in tumama talaga sa pinakagitna. Bullseye. No joke, may video talaga yun. Opo. Pinagyabang ko yun kasi takot akong ginawa ko yun, pero nagawa ko siya. So, I guess, kung uulitin namin ulit ito, which marami ko yung mga eksena sa one. So, magiging exciting siya for me and really look forward ko siya kasi ngayon hindi na ako masyado kasi na-enjoy ko. Okay, congratulations. Thank you, Bibi. Thank you. Thank you so much. Now moving on to our TikTok content creator. Let's hear from Sad Santos. Hello. Hi, good afternoon. So, congratulations nga pala. Sobrang daming views nung first teaser and definitely this trailer, panigurado, marami pa rin manonood yan. So, my question is quite related to the trailer naman. As we've seen to the trailer, sobrang daming fight scenes niyan and especially for the mafia members. Is there a specific training na ginawa nyo to this fight scenes? And then for our lead, Ren, yung character kasi ni Amy, very funny siya. Did you have a special training with our director para ma-achieve yung comedy side ng libro? I read yun, ha? Hello? And I was gladly answer that question. So, ano kasi yung mga fight workshop namin, ako lang, tapos yung mga Roswell. So, syempre, ako yung nagbubugbog sa kanya. Pero, sa training naman talaga namin, ako yung bubugbog kasi ganun talaga yung take namin sa mga eksena. So, yung mga ginagawa namin, totoong fight talaga siya, hindi siya yung acting fighting workshop. Ito yung mismong pag mali yung ginawa mo, matatamaan ka talaga. Tapos si Joseph pa yung kasama ko. So syempre kailangan ko iwasan yung sapa kasi isa lang. Baka ma-knockout na ako. Pero, yeah, what can you say about that, Joseph? Kasi yun nga, madami tayong... Alam nyo guys, sobrang aliw na aliwa dito sa batang ko. It's such a pleasure working with him. Just to give him a credit, sobrang passionate nito at grabe magtrabaho ng batang ko. And I'm pretty sure, malayo malalating ito. That's why full support ako dito sa batang ko. Thank you. I support you. Sabi ko na nga ba, yun na talaga yun. Yun talaga. Anyway, ako naman po, malaking bagay yung workshops bago ko nga mag-start ng taping. Kasi first time ko po gumawa ng rom-com and hardcore comedy talaga. Alam na ng lahat kung gaano kabaliw si Iggy. Alam na ng lahat. Sobrang yung character niya, insane talaga malala. So hindi siya madaling i-portray. Honestly, ang hirap na kailangan mo maging OA. At the same time, kailangan in a natural way mo siya mapapalabas na hindi siya magmumukhang pilit. And dapat, sobrang funny niya. Nakusa siyang lalabas ng funny na hindi mo pipilitin maging funny. So, ang hirap talaga. So, yung workshop namin, kasi siguro mga 2 days na kami. Nag-worry ako na hindi siya lumalabas naturally. Tapos
halatang iniisip ko yung script. Parang ganun. Tapos hindi malabas yung funny side ko. So parang, akala ko yung una, hindi ko yata kaya. Paano? Buti na lang. Si Direk, nandun. Sobrang hands-on po niya kahit sa workshop, sumasama po sa amin. And we all know naman na sobrang witty and funny talaga ni Direk Fifth personally. So kung kilala niyo siya as a friend, alam niyo talaga na sobrang yung imagination niya, na nakatulong talaga. Kaya dun sa trailer na nakita niyo, malaking bagay talaga. And malaking percentage dun na ambag talaga ni Direk. Kaya lumabas yung character ni Amy na sobrang funny nang hindi namin kailangan pilitan na maging funny. So yeah, it's Direk Fifth talaga, guys. Yeah. And also, I want to add something dun po sa fight scenes. I just want to give a shout out to the production kasi talagang inaalagaan nila kami dito. Wala kaming minamadaling eksena. And yung fight scenes namin, meron po kaming mga araw na, nagpa-fight scene kami for 3 hours. And it's very legitimate. We're working with Direk Jonar. Ang dami na niyang experience na nagawa. And every time na meron kaming mga action scenes, talagang pumupunta siya doon to collaborate with Direk Fifth. And of course, ngayon ko masasabi na I became a fan of Direk Fifth. Grabe yung mga shots na ginagawa niya and yung vision niya towards, especially sa ginagawa namin Mafia Boss. So, yeah, thank you so much, Direk Fifth. Yeah, I think you all did great naman. Especially nakita natin mo sa trailer yon. So, congratulations everyone. Okay, thank you so much. Ang susunod na katanungan ay manggagaling kay Miss Kate Alahar right here in front from Random Republica. Napi. May questions for Direk Fifth. Ano yung reaction mo dun sa sinabi nila? And pakwento na rin kasi bago yung vlog team, ang daming action scenes, lalo kanila po tayo. For me kasi, 90% of directing is casting. Kapag tama yung na-cast sa role, parang mapapadali na yung trabaho mo. And for me, sok na sok naman yung mga roles sa main, sa supporting. Then nararamdaman ko rin yung hunger nila sa set. Talagang they watch sa monitor, pinapayagan ko rin naman sila. Yung iba kasi director mahigpit eh. So ako naman, pinapayagan ko sila na mapanood nila para maintindihan rin nila yung proseso kung paano ba siya sinushoot, kung ano bang kailangan sa character mo, parang gano'n. Tapos, for me kasi, mas mahirap ang comedy kaysa drama. Kasi yung comedy, dapat may timing ka eh. Pag wala kang timing, corny, di ba? So, nagtutulungan talaga kami, nagko-collaborate kami, especially sa role ni Ren dito, talagang nilalabas namin yung funny side without bordering na parang cringe, parang gano'n. Dapat tamang timpla eh. Kasi mahirap talaga ang comedy as in. So, dapat comedian ka in real life, gano'n. Tapos, maganda naman ang sasakyan din ni Zeke or ni Joseph, yung kabaliwan ni Amy. So, yun. Sa action sheet, may braces ko lang. Hindi pa ako nagpa-adjust. Hindi sa action scene, kinabahan din ako kasi, di ba, tignan nyo kaya outfit ko, di ba? Tapos mag-action scene. Kaya yun. Pero nasabik din ako kasi, di ba, challenging siya, di ba? Kakaiba. Pero nung binasa ko naman yung script, hindi naman siya hardcore na at PJ Provinciano, hindi naman ganun eh. Light pa din siya eh, may pagka-light pa rin eh. Hindi naman siya morbid eh, parang gano'n. So na-excite din ako, pero kinabahan din ako. So kaya meron kaming stunt director na tumutulong sa amin. Then nag-research ako, nanood ako ng mga action movies, action scenes. Then pinag-aralan ko kung paano ko i-stylize. Hindi yung parang bumaril lang tapos na, di ba? So, bumaril siya, mag-zoom in tayo, gano'n. Then kahapon nga, nag-FPV kami. Yung FPV, yun yung parang drone camera na sa chasing scene ng car, pati ng motor, very stylized para magmukhang Hollywood talaga.
sa tirik na araw, sabi ko, ay, sayang yung glue na direct ko. So, pero napulok namin. Sobrang exciting gumawa ng action movie. Kaya, thank you din. Thank you. Okay, moving on to World of Drums. Another TikTok content creator. I hope I pronounced that correctly. Yeah, that's right. Okay, so yeah, for Derek and Red and Joseph. So, two question. What kind of audience reaction are you hoping after mapanood nila yung episode 1? Actually, ngayon, ina-edit ko na yung episode 1. For me, magiging positive siya. I'm very confident. Kasi we were honest with, we were faithful doon sa libro, sa novel, ni Yana Loves You. And nakinig rin kami sa mga fans, ganyan. At the same time, binigay rin namin yung timpla namin. Like yung timpla ni Joseph, ni Red, sa character nila. Yung humor ko as a director, binigay ko rin. So, I'm very confident na magugustuhan nila to. Kasi ako din mismo, nung una ko pang binasa, parang hindi ko alam kung ano yung pinapasok kong mundo or project. Pero habang binabasa ko yung script, habang nagsishoot kami, mas napapamahal ako doon sa project. Mas na-excite ako. So, I'm very confident na matutuwa ang fans. Ako naman po, as a fan din ng book, kasi binasa ko po talaga siya cover to cover. For sure, naramdaman dito ng mga readers nung nag-umpisa silang basahin yung libro. Iba yung feeling na mabibigay niya talaga sa'yo eh. Doon pa lang sa umpisa ng mga chapters, sa kalimitan, hanggang sa matapos mo, meron siyang feels na ang saya, nakakakilig, sobrang colorful, sobrang feel good. Yung tipong, parang hindi mo mamamalayan 5 AM na pala. May mga ganun akong moment na parang, umagano pala, nagbabasa pa rin ako. Tapos, excited ako gumising ulit kasi magbabasa ulit ako. Yung ganung excitement, kasi sobrang kang attached and sobrang mong minahal yung characters. Dahil sobrang tuwa sa kwento. Parang, sana mabigay namin sa kanila yung same feels na kung ano yung naging journey nila habang binabasa nila yung libro. Kung gaano nila kaminahal at na-embrace yung libro, yung ganung feeling. Sana maramdaman din nila dito sa series namin na ginawa po talaga namin at ginagawa po namin yung best namin para makita nyo talaga on screen kung ano yung dapat nyo din ma-feel na kung ano yung na-feel nyo nung binabasa nyo yung libro. So, yeah, sana lahat tayo maging masaya. Yun, maging masaya sana tayo and magustuhan natin. Kasi kami, masaya kami. Diba? So yung reaction na in-expect namin at yung gusto namin makuha, like what Direk said, yun nga, parang naging faithful kami dun sa book. And to be honest, I really appreciate our location manager. You know, shout out also to him kasi every time na may taping kami at may bagong location, ako mismo nagugulat ako. And you know, I really appreciate yung framing ni Direk. Pag nakikita ko sa monitor, like, oh, dito tayo mag-shoot, like, wow. Parang hindi naman sa pagbubuhat ng pag-o, pero parang yung imagination ko nung binabasa ko yung book, nung nakita ko sa monitor, parang na-surpass pa na. And that's why, you know, we just really hope na sana ma-appreciate nila yung pinaghirapan na, you know, pinag-poison na. Thank you so much. Congratulations. We are looking forward sa first episode. Thank you. Maraming salamat po. Ngayon naman rounding up batch 1, we have none other than Aster Amoyo from TikTok People's Journal at Filipino Star ngayon. Tita Aster, maasa ako sa'yo. Speechless daw ako. Una-una, congratulations muna sa whole cast, lalo-lalo na sa dalawang anak ko, si Ren at saka si Frost. Frost, sana matupad yung pangarap ko para sa iyo sa kay Bosque. Sana mabigyan ka ng break na tulad dito. Na ikaw naman ang isa sa Manila. Sana. Wish ko yan para sa iyo, Frost. Anyway, para muna sa lahat. Siyempre, I think all of you, this is your first time to work together. Tama ba ako? First time kayo nagkasama-sama in this series. First time, di ba, sa lahat?
So, bawat isa sa inyo, anong na-discover niyo sa isa't isa? Working with, of course, your director and your colleagues in, dito sa serye na to. Alright, let's start from one end, going to the other. Okay, how about here with Aliyah? Please pass the mic to Aliyah po. Thank you. Thank you for that question. And yeah, so one of the things, actually one of the very many things that I've discovered working with my co-artists is that when you're in this industry, when you're in this field of work, and you're in artistry where your creative juices are running talaga, you really get to see different sides of each other. So, syempre it's different when you meet friends from outside or when you have colleagues in a different industry. Pero dito talaga, parang yung makikita mo, what really stands out is their creative side. So, like, for example, with Jaime, he's like a comedic genius. And with Icy, like, she's so adaptive to everything and every kind of character we give her, as well as Sarah and everyone else that I'm working with. So, ayun, parang, I see a different side out of that that you wouldn't see normally on a daily basis. Ganun. Thank you. For me, it's my first show ever. So I'm constantly just learning things every time I listen. And I pick up different things from different people. So I see their process, how they internalize their roles before, taping. So that's what I'm trying to just pick up so I can hone my talent as well. Personally, I've worked with many of the cast here before, like with Ate Ren. I worked with her sa first acting project ko. Ninood ko niya po kami sa Marita. And in our next project in Mutya, magkakabuksaan naman kami doon. I also worked with Ross in many of my projects. As well as Kyosu. As the entire group itself, like from the first day pa lang, parang it was very easy to like bond with each other. Na parang hindi siya usual because in my other projects, like first working under like Marita or Angkotya, where it was a new group, new cast, it took a while to warm up to each other. But for here, parang acting workshop pa lang, magkakatropa na agad, like we all had really good chemistry agad. And yeah. Ako muna. Ikaw mo. Para sa akin, halos nasabi nila lahat. Actually, working with the cast is sobrang gaan yung vibe. Since this is my first time working with them, sobrang gaan. Nakuha ko agad yung positive energy nila. And of course, syempre, kada isa may mga sariling parang kalokohan, kumbaga. Na-adopt ko yun, pero in a good way, syempre. And of course, working with Joseph and Kuya Joseph and Ren, sobrang marami akong natutunan. Sobrang marami akong natutunan kung paano yung ganito ganyan, kung paano ba maging malalim sa acting, and gusto ko pa malaman, gusto ko pa matuto. Gusto ko gumaling, and ayun. Copy-paste na siya. Hindi, actually, first time ko din makatrabaho lahat dito sa cast. And ang masasabi ko lang, as RG said a while ago na may kanya-kanyang konting kalokohan. But once na nag-zone in ka sa character yung bawat isa, doon talaga lalabas. Magugulat ka na lang na, parang kanina naglolokohan pa na tayo. Tapos ngayon parang, uy, iba na to, yung character na to. Iba na agad yung naipapakita. So masasabi ko talaga na sobrang exciting and blessed to work with these people na talaga mahal na mahal nila yung kanilang craft. Yun na. Favorite mo ako yung movie. Sorry. Balen, PJ, Balen. Taas ng memory, ha? Last year pa yung question. Okay. Sorry. Ayun na, speaking of sari-sariling kalokohan, shoutout kay Jaime. Kita nyo naman, di ba? Ay, first time po makatrabaho lahat. And, ayun, working with bossing na lang. Boss
Zeke. Boss Zeke. Ano siya alam niyo yung ginaguide kayo, ganun, as newbie, tapos siya medyo matagal sa industry, ganun. Oo, alam mo yung, i-correct ka niya in a good way, ganun. Ganun siya, and then, totoo, promise. Tapos, bira kasi mapuri ng isang Joseph Marlo. Kaya pag pinuri ka niya kasi, after scene, talagang maganda. Favorite mafia movie, you know, I always I really love working with people. I really do. Most of my organic encounters are from work. So, and they always say it's good to work with directors, it's good to work with the actors. You always pick up on certain things. Like, of course, it's good to be people that you're comfortable with. For example, Sarah, Kyoshi, Danny Ward. You know what's surprising? I'd like to start with the people that I've worked with, because even if this is a new project, there's still something new that I'm learning from them. Like with Sarah, I've never seen Sarah act this way. So you should definitely stop, pause. Moving forward with Kyosu, ibang side na to, hindi na siya tulog. He's awake in this one, and like it's happy to see the people I've worked with before doing, like stepping into different genres. For the new people that I'm working with, it's been a blast. Same with what I'm sabi ni RG. Yeah, we all have our different shenanigans happening, but there is a balance of fun and respect to the craft, which I think in mutual agreement we are all working towards. We're having fun responsibly, and with Joseph, Ren, and Derek, I've been working with them a lot these past couple of days. They've been so hands-on, they've been guiding me. You know, with comedy, I remember those times me and Ren, we got this. Because like, we were out, there's this one scene that took us how many hours? Like so many. It was a group effort, everybody on that set that day. And with Joseph naman, I think my appreciation to acting has deepened because of this panel period. And I have to thank him because there are times where I don't feel it here, or maybe it's here, I don't know. But there are times where like I lose my flow. And when I'm reminded, or when I see other people doing their hardest, regardless of the context of what they're going through, it makes me want to do the same. So shout out to all of you guys. I love you guys. Ako po, personally, grateful po ako sa lahat ng class po. And kay Direct also, and thank you po sa support nyo sa amin. And also sa family po is Ariana po. Kami, siguro sinimulan po namin yan after yung first meeting po namin. Parang nag-plan namin na nag-bando kami after first meet namin. Yung few class. Pero, and after that, para sa set, hindi na kami magkapaan, alam namin yung mga isa't isa. Pero kapag, yun nga, nasa set na kami, iba na agad, iba na yung, na kami, into character na agad kami. And ayun, yun yung mas nakakabilib sa mga kakilala ko na cast. Kasi, kaya nilang panan yung role na binigay sa kanila. So, ako naman. Nung binasa ko kasi yung book, close talaga kami mga taga-stories. So, I really went out of my way to get to know these people. And yun pala, sobrang bait nila that eventually they became my real friends and my only friends. And especially, yung sa mga Roswell din, kahit nag-aaway kami sa set, parang mga kaibigan ko na yan, si PJ, si Frost, kanina nga, nagtatawanan tayo dito sa backstage. Kasi actually guys, si Frost nga pala yung first friend ko sa dito. Ganon siya yung tao. So, inaalagaan niya ako, parang kuya ko na yan. So, besides Frost, there's Kyosu. Then,
itong tropa ko, sobrang bait niya sa akin. And of course, meeting niya siya si Sarah, one of my good friends as well. So, everyone, ganun kami ka-close. And then even if ganun kami ka-close, we still have this professionalism. And of course, I won't forget to mention Ren and Joseph. Sorry. Okay. So si Ren, sobrang ganda niya sa set. Sobrang talented niya. Tapos, kinikilig ako kada kasama ko siya ka-work. Grabe talaga. Mr. Roswell, just tell me. Let me know. Ano? Gawin ka na? Okay. Pero I want to get to Joseph as well kasi as a friend, madami, we relate to a lot of things, like basketball, video games. Pero as a mentor din, grabe, nag-level up talaga yung acting ko dahil sa kanya. And he really has this hunger to educate us. Kasi syempre, bago lang ako, it's my second project. And yung mga advice na binigay niya sa akin, na-apply ko din during GSOT. So, I'm very thankful to have him as a mentor. And of course, let's not forget Direct Fifth. Director siya, pero he's one of us talaga eh. Nakiki-TikTok siya sa amin, nakikibiruan, tapos sobrang talented din niya. So, lahat kami, tropa kami, pero when it comes to the set, professional na talaga. Very thankful to have you guys as my friends and co-workers. Ako naman po, masaya ako nandito kayo. Masaya rin po ako makita kayo at masaya din ako nandito. Personally po, nahirapan po kami nung una. Pero with the help of workshop, tsaka yung tulong namin with one another, shoutout po kay Tita Angie na nag-workshop sa akin last year ba. Nung una, it was my first time working with them po sa lahat. Sa Mutian naman ko, kay Frost, kay Sarah, hindi ko po sila namin sa set eh, kasi tinububog lang ako dun. Pero personally, sobrang masaya ako maka-work sila. Si Jaime, sige. Tsaka si Kyo, all of them, magaling silang lahat. Basta, lahat sila magagaling. Tapos lahat kami kung ano yung kulang at hindi namin nakikita. Parang, gawin mo to. Parang may advices kami na without any, parang bond. So, sana, alam ko na magiging the best to at binigay namin yung the best namin sa paggawa ng series na ito, kaya abangan natin yan. Maraming salamat po. Ako naman po, to be honest, as in sobrang happy ako and malaking bagay na sila po yung nakasama namin dito. So yung sinasabi niyo po na perfect casting, ang laking bagay nun mabigat na words yung perfect casting. Pero masasabi ko na yes, itong mga taong kasama po namin ngayon, masasabi ko na perfect casting because hindi sila nagpabaya. Nakita ko talaga yon. As in, yes, okay, happy-happy kami, magkakaibigan kami on set, magaan, parang minsan hindi mo ma-feel yung pressure ng work kasi masaya kami lang, nag-enjoy kami. Pero once na nag-roll yung camera, lahat talaga sila, game face on. Walang petics, hindi nagbibigay ng 100% nila. As in, lahat talaga sila, parang meron sila sa utak nila na kailangan gawin ko yung best ko kasi hindi pwedeng masayang yung character na binigay sa akin. Yun talaga yung nakikita ko sa kanila. Kaya, makikita nyo sa episode 1 at sa lahat ng episodes yung ibig namin sabihin. So, I hope you like it, guys. Kasi, perfect casting. Wow. To be honest, I'm feeling emotional dun sa mga kind words na sinabi. It means a lot. Kasi, if you're casted na maging lead sa isang show, especially for a TV series, alam mong matagal. It's not just your performance, but yung iiwan mong aral dun sa mga kasama mo dito sa set. And, naging support din ako once. At itong mga support na to, they've been dreaming to have that role, to have a lead role one day. And so, if you set a good example to them, and ikaw yung magiging rason kung bakit mas mamahalin pa nila yung industriya at yung showbiz, like don't be someone na,
na magiging kupal ka or magiging mayabang ka to the point na they're gonna hate the business. They're gonna hate the showbiz industry. But rather be the one na sasabihin nila, okay, may ganitong tao, ito yung gusto kong shooter. And yeah, it's such malaking bagay siya. Kaya siguro ganito ka blessed yung show. Because everybody is so genuine. Everybody just wants to help. And you know, it's so important for a lead na iparamdam mo sa mga co-actors mo na kailangan ako dito and pantay lang yung role mo kasi kailangan ka rin dito. Not because I'm higher than you, not because I'm bigger than you, but we're here for a reason. We're casted here for a reason. That's all. Ako naman, natutuwa talaga ako sa kanila. Kasi nung 2018 when I entered Viva as a director, parang konti pa yung actors wala pang Viva 1 noon. Then I was so young that time, I was like 26. Then I did lots of movies, then nawala ako sa directing kasi gimmick lang ako. May bar kasi ako. Then when I came back to Viva just last month, last year, nagulat ako ng dami ng faces, tapos mga Gen Zs. Then nagpa-audition kami and all for Mafia Boss. Then naramdaman ko during shoot na yung hunger nga nila, yung tutog nila to learn, to do well. Pag nag-blocking ako, naririnig ko, nagbabaguhan sila na, "Uy, wag ka muna, ako muna." May ganun ba sila? Parang sabi ko, magsusundukan pa yata ito mga to. So, kinakabahan din sila. Ganun, may mga kinakabahan pag mabigat yung role. Then si Joseph, talagang tinutulungan niya nga rin itong mga bata sa acting. Naririnig ko rin talaga. Support din talaga siya. Then minsan pa pag kunyari tapos na yung eksena nila, yung iba hindi pa uuwi, makikitulog pa doon, parang, "Uy, umuwi kayo!" Mag-i-stay pa dun sa set. So, ramdaman na nag-enjoy sila dun sa trabaho nila. And hopefully, mas mag-grow pa sila and talagang mas mahalin pa nila yung craft nila. So, super enjoy kapag mahal ng mga katrabaho mo yung ginagawa nila. My second and final question is sa inyong dalawa rin, at sa kay Joseph. Anong na-discover niyo sa isa't isa? In terms of friendship, nag-level up na ba yung pagiging magkaibigan niyo? Do you refer yourselves as special friends or nasa ang level na? Alam niyo po, sobrang overthinker ko niya. Kasi sobrang overthinker niya and I don't know parang palagi kong pinapaalala sa kanila kung gaano siya kagaling, kung gaano siya kaganda. Kasi kulang yung bilib niya sa sarili niya. So, yun yung na-discover ko sa kanya. Sana, one day, ma-overcome na ito. And ma-appreciate na kung ano talaga siya. Because, diba? Ako naman po, na-discover ko kay Joseph. Pwede pala yun na yung first time mong makasama na tao sa isang special project na hindi mo kailangan mahirapan, mag-effort para lang magkaroon ka ng connection. Kasi minsan mahirap po yun. Totoo talaga. Kasi hindi lahat ng nakakasama ko parang makakasundo ko kagad or mahirapan ako makipag-connect kahit yung mga simple makipag-usap lang or mag-aaral lang sa script ganyan. Sobrang na-feel ko sa kanya na hindi niya pina-feel sa akin na parang nobody lang ako, gano'n. Kasi wini-worry ko po talaga yun nung una parang baka itong project na ito kasi hindi naman niya ako kilala. Tapos, nung nag-start kami, hindi niya po talaga pinaramdam yun sa akin. Lagi pa niya akong nire-remind na dapat hindi ako gano'n mag-isip. Kaya tama naman yung sinabi niya. And malaking tulong po talaga yung ganitong klaseng connection and friendship namin kung bakit naging comfortable enough din ako sa set and to portray my character well kasi binigay niya din sa akin yun na hindi ko kailangan mag-overthink.
relax ka lang, you can do this, ganyan. So, nasasabi ko na may special friendship between us. And, masaya. Masaya na may ganun on set, na may kakampi ka. Yung ganun pa. Yes, may kakampi ka. Kaya follow up lang sabi ko last question ko yun. Sa inyong dalawa, Joseph, is Ren a girlfriend material? Kay Ren, is Joseph a boyfriend material? I think more of wife material. Perfect life. Kitaas ko yun talaga. Siyempre naman, I mean, sino ba namang magsasabi ng no, di ba? It's Joseph Marco, everyone. Like, come on. Come on. Kaya nga minsan parang, okay, to be honest, kapag sobrang in character kami, lagi ko talaga siyang pinipigyan na parang, hindi, wait ka masyadong intense. Hindi ka masyadong, kasi totoo ko talaga yung kilig. Hindi yung may hirap kiligin kay Joseph Marco. So, yung mga makita niyong eksena, effortless po talaga yun. Kasi, he is Joseph Marco, period. Again, congratulations. Abangan niyo po lahat, mga kaibigan, ang ating exclusive interview sa dalawa, kay Ren at saka kay Joseph sa TikTok with After a While. Thank you very much. Nag-promote pa, oh. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman, moving on to batch 2. We have Eliza Daos, Nas Tavares, Dolly Ann Carvajal, Ana Pingol, and Ana Rina TV. For now, let's hear from Pulp Magazine. We have Eliza Daos. Hello, my question is for Ren and Joseph. So, medyo malawak yung character nyo, si Amy, chaotic na funny, tapos si Zeke naman, intimidating ganun. So, para sa inyo, what part of Amy's and Zeke's personality is yung hardest para sa inyo na i-portray authentically? Artist? That's a very good question. Ano mo, parang I don't know, it's parang, to be honest, parang malapit yung personality ko kay Zeke. Na medyo tahimik lang, a bit cold-hearted, pero dun sa mga loved ones, siyempre wala ko siya. Gusto ko sabihin yung killing part, pero na-enjoy ko sa set. I enjoy it so much, but siguro yung pagiging sobrang hard niya sa mga friends. I'm not like that. You know, I actually felt that when may ginawa kami accident. Hindi ko na-spoil. Medyo na-feel bad ako kasi nakasira kami ng gamit sa hotel. Kami ni Mario, si Bash Postage, so abangan yun. Yeah, I guess that part. Na parang hindi ako marinig. Kasi kung gano'n nakaliit yung mundo mo, kung wala ka ng family, kung konti na lang yung mga pinagkakatiwalaan mo, I think you have to somehow protect them and don't make them feel na parang nasa baba mo sila. Eh, si Zeke kasi parang sobrang intense to the point na pinaparamdam niya dun sa grupo niya na yun ang boss na boss siya. So, yun ang may part na hindi ako parang but the rest, sobrang nakaka-relate ako kasi to boss. Tama ba? Pinaka-hardest part ng pagiging baby? Yes. Okay. Hindi ako makarelate. Pinaka-hardest for you? Part of personality ni Amy na hardest for you na i-portray? Okay. Honestly, si Amy kasi, ang hirap talaga ng mga eksena niya. Like, mayroong mga sequences na, yung isang sequence lang na yun, halos lahat ng emosyon, kailangan mapakita niya. Like, for example, mayroong kami shoot before na seryoso yung eksena, may iyakan, tapos biglang magpapatawa siya. After niya magpatawa, biglang siyang iiyak. After niya umiyak, biglang magpapatawa ulit siya.
So, ang hirap nun. Ang hirap mapakita na gano'n yung klase ng character niya, na grabe yung emotions niya, like roller coaster ang bilis. At the same time, kailangan maging human pa rin siya. Kailangan makita pa rin, mag-register pa rin sa screen na parang kahit kakaiba siya, tao siya, kailangan makarelate pa rin sa kanya yung mga tao. And isa din part is, kasi sa umpisa ng kwento, very funny, diba? Very childlike, very fun, very loud yung character niya. Tapos biglang babaliin na kailangan makita mo siya in a very serious Amy mode nung naging CEO na siya. So isang malaking bali din yun na parang kailangan makita ng mga tao yung difference. Yung pagiging Amy niya naman, ganyan. Tapos biglang, diba? So, very challenging talaga. And yun yung malaking challenge for me na kailangan makita ko talaga at mag-register talaga sa camera yung iba't ibang emotions and yung nangyayari sa utak ni Amy. Ganun. Yeah. But, Thank you so much. Great question. Thank you so much. Now moving on to Pelikula Mania. We have Naz Tabares. For Ren, yung gusto, hindi mo gusto sa character ni kay Mark, ano yung gusto at hindi mo gusto sa character ni Amy? And would you say na, if ever, makakasalanan ba yung character ni Amy and Amy? At hindi gusto ko sa yung gusto ko sa kanya, I guess yung pagiging genuine na talagang mabait na tao si Amy. Sobra yung, wala siyang bahit. Talagang, kumbaga sa color, she's white. Siguro yung part lang na hindi ko gusto talagang natatawa siya. Kasi I cannot stand a person like, you know, parang hindi, kung meron ka mang naging girlfriend or sumabas na, you want to be a power couple. Somehow yung matututo ka din, it's gonna uplift you, not to bring you down. And so, siguro yung bakit? Hindi naman ganun. ayun mo yun. Tama-tama yun. Yun kayo. Ako naman, ano po, honestly, Zizi, hindi naman talaga siya bad. Hindi siya masamang tao talaga. As in, si Amy yung nakakita nun, yung pagkatao ni Zizi na hindi nakakita ng karamihan. Actually, very human siya. Very, sabi na yung very human siya, may puso siya. So, yun yung pinaka-nagustuhan ko sa kanya, na parang kahit sa kabila ng kung gano'n man ka-dark yung mundong meron siya, meron pa rin lightness within him na sobrang pinakita niya kay Amy na hindi niya actually sinasadya na ipakita niya. Pero dahil si Amy na-appreciate siya at minahal siya. So, syempre, makikita mo yun, diba? Na parang may mga may ganung sides talaga ang bawat tao na parang akala mo ito lang siya, pero ay, mabait pa rin talaga siya. Mabait pala talaga siya. Hindi kasama rin pala, diba? So, wala akong gusto. Walang siya. Ayaw ko ano? Sige na nga. Yung lagi niyang... Ako bang hindi mo ako binabati? Lagi niyang yung tawag ng pama. Ay, Hindi mo lang. tinipitik niya ako lagi. Tapos minsan, dahil sobrang acting na ako, di ba? Ay, sorry, masakit ba? Wala na masakit. Pero hindi. Ang bati niya. Okay, thank you so much. Ngayon naman, pakinggan natin from Philippine Star, we have Lali Ann Carvajal. For the whole cast, what scene in the series would you want to experience? What scene in the series would you like to experience in real life? Simulan mo tayo on that end. RG, Lynn. Gusto ko muna si Maro magaling. Nag-iisip ako. Ano kaya? Sorry, what scene, sorry, the question is, what scene kung yung rapay or yung one? What scene in the series would you like to experience in real life? Oh, probably being the mafia talaga.